Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Magandang hapon po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po at tayo ay patuloy na magkakasama sa atin hong pag-aaral tuwing Wednesday sa ating Time in the Word. At purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan, na biyaya at mahabang pasensya sa atin. Welcome po, and tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kahabagan at biyaya niya sa natapos po nating sports fellowship last Monday together with JCBC Pandi. Though meron nangyaring aksidente sa first 1 minute and 30 seconds ng basketball game, ay nagkaroon ng injury si Brother Yoyong, isa sa mga faithful members and katuwang ni Brother J sa gawain doon sa JCBC Pandi, ay nagkaroon ng masasabi natin medyo malubhang aksidente at kinailangang isemento yung kanyang tuhod, and last update ay kakailanganing operahan at mabakalan. So pag-pray ho natin, and nawa ay kung paano man tayo pwede maging channel blessing sa kanya, ay nawa ay tulungan po natin o gawin po natin. Pero ilang ho muna mga announcements po, at mga susunod ho nating mga big events dito sa JCBC ay ang ating youth camp. So November, not youth camp, youth conference, youth camp next year pa yon. Youth conference po sa darating November 30, and napakaganda ng tema, Eyes Fixed on Heaven, from Colossians chapter 3 verses 1. And actually, the whole chapter ng Colossians chapter 3, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. So napakagandang tema po yan. Ang layunin nito ay ang mga kabataang Kristiyano ay maawat mula sa tingin sa mga bagay sa mundo at itingin ang kanilang mga mata in their youth, in their strength, ay tumingin sila sa mga bagay sa itaas and mabuhay sila para sa ating Panginoon. So pag-pray ho natin yan, we're very, very excited. We are beginning preparations. Pag-pray nyo ho yung mga young people natin, si Brother Daryl, na nangunguna sa paghahanda po nito. So pag-pray natin, so very much excited po tayo dyan. Okay, and yun ho ang mga gawain natin ay magkakaroon sa mababalik sa normal ating gawain sa Sunday, at meron ho tayong Bible class for 2 Sundays, ay hindi tayo nagkaroon ng, or actually 3 Sundays, hindi tayo nagkaroon ng Bible class ho natin. So pag-pray ho natin, this coming Lord's Day ay magkakaroon tayo ng third Bible class natin about evangelism. As we have said, yung unang dalawa ay libreng sit-in, and yung mga gusto magpatuloy ay atin re-require na magkaroon ng registration fee, very minimal. Again, we're not after that money, pero makakatulong yun para sa atin ng mga gastusin sa ating mga materials. Nevertheless, ang goal lang talaga natin ay magkaroon ng sense of investment and sense of commitment doon ho sa atin ng mga Bible class po na yon. Okay, so again, that covers our announcements and reminders. And for the last few days ay aking minemeditate yung ating naging pag-aaral last Sunday about courageous Christian generosity. And I hope you take time to go back sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang mga sumusunod. Lagi nating binabasa yun tuwing tayo ay magdadako sa pagkakaloob sa Panginoon. Pero nawa i-meditate natin at nawa ay tayo, as Paul said sa mga taga-Korinto, na yung biyaya ng Diyos na sumagana sa Macedonia, see that you abound in this grace also. Kailangan natin tiyakin na tayo din ay sumasagana sa biyayang ito ng Panginoon. So again, let us take courage. Manawa ang salita ng Diyos ay patuloy na kumilos, magturo at magbago ho sa atin. So bago tayo magsimula, we are lesson number 16 sa ating Doctrine of the Holy Spirit. I hope we are ready and looking forward. Pero tayo ho muna ay dadako ho sa ating pananalangin and then sa ating pinaka-lesson. Let us pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong habag at biyaya na sa amin ay nagligtas. Tunay, Panginoon, ay hindi namin kayang sukatin, hindi namin kayang suklian, hindi namin kayang bayaran, O Diyos, ang napakatindi, ang napakadakilang biyaya mo na nagligtas sa amin. And Lord, help us to remind ourselves of the gospel every day, to preach the gospel to ourselves every day, sapagkat tunay, araw-araw pa rin kami nakikipaglaban sa kasalanan, nakikipaglaban sa pride, nakikipaglaban sa mga ano pa pang mga kasalanan nakatahan sa amin. It's only through the power of the gospel, through the power of the Holy Spirit na nakatahan sa amin ay doon lamang ang aming pag-asa ng tagumpay. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami at Lord, sa aming pag-aaral ngayong gabi, ingatan mo po kami, turuan mo kami at ang liwanag mo, O Diyos, o ang liwanag ng iyong katotohanan ang lalong magbigay sa amin ng direksyon ng aming mga personal na buhay, ng aming mga ministeryo. And also, Lord, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang ipakita sa amin na maaaring mga maling kaisipan, maling ideya, maling mga gawain, O Diyos, sa aming buhay Kristiyano na kailangan naming pagsisihan at sa biyaya mo ito ay talikuran. Lord, we ask for your mercy sa aming kapatid na si Brother Yoyo sa JCBC Pandi. Nawa bigyan mo siya ng patuloy na lakas, biyaya, supply ang kanyang mga pangangailangan, lalo ng kanyang buong pamilya. And as he face itong injury na ito, ay gamitin mo ito upang siya at ang buong pamilya nila at buong church ay lalo pang malapit sa iyo. And also, Lord, we ask for your mercy sa aming mga gawain, sa mga Lord's Day at sa lahat ng aming pong mga pinaplano, mga programa, nawa lahat ng ito, O Diyos, ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at patuloy na ikakatatag ng iyong iglesia. Salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya mo. Salamat sa lahat ng pag-iingat mo. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating lesson this evening. Again, Doctrine of the Holy Spirit, lesson number 16. Tatapusin natin, Lord willing, ngayong gabi ang dwelling or ang sealing of the Holy Spirit. Then we will look at the indwelling of the Holy Spirit. Particularly, mas magse-center tayo ngayon before sa individual Christian, nagdedwell ang Holy Spirit sa individual Christians. Bibigyan natin pansin na nag-i-indwell ang Holy Spirit sa church collectively. So, tingnan muna natin. Pinag-aralan natin ang mga bagay na ito, ang gawa ng banal na spirito sa physical world, sa human community, ang gawa ng banal na spirito sa incarnate word sa ating Panginoong Jesus, sa written word, yung inspiration ng salita ng Diyos, and then the work of the Holy Spirit in the lives of the believers, and we looked at the baptism of the Holy Spirit, and isang katotohanan ng malinaw, si Jesus, si Jesus, He is the one who will baptize with the Holy Spirit, and meron dalawang particular events na tinukoy sa banal na salita ng Diyos. That is the event of Pentecost, na kung saan bumaba ang banal na spirito, Acts chapter 2, and then sa Caesarea, sa sambahayan ni Cornelius, sa Acts chapter 10, at si Pedro mismo ang nagsabi, ito ay kagayang-kagaya, katulad na katulad nung nangyari sa Acts chapter 2. So again, these are not repeatable events, so yes, may mga naligtas at may mga nililigtas ang Panginoon in between those two, Acts chapter 2, Acts chapter 10, and aktibo ang banal na spirito, but those two particular events ay binigyang pansin, nagmumukod tangi. So hindi ito isang bagay na na kailangan nating asahan na paulit-ulit na nangyayari, kundi ito ay dalawang pagkakataon na kung saan binuksan ng Diyos ang ebanghelyo sa mga Hudyo una, and then sa mga Hentil. And paano natin titignan ngayon ang baptism of the Holy Spirit? Well, primarily, Spirit baptism refers to the twofold events limited that initiated, nagpasok sa Jews and Gentiles to the New Testament church, and yun nga ho sa Acts chapter 2 and since Acts chapter 10. Ano yung susunod? Hindi lamang ito, kundi ito yung primary, but secondarily ay after regeneration, which is the work of the Holy Spirit, and conversion, pag ang isang tao ay tunay na sumampalataya, ang mananampalataya, Hudyo man o Hentil, is initiated, ipinapasok siya sa church, kung saan ipinasok ang mga Hudyo at Hentil do sa Book of Acts,
ang tunay na mananampalataya ay pinapasok din sa church. In that sense, joins the Spirit-baptized company in the body of Christ. So all believers are baptized with the Holy Spirit. We are initiated to or brought into the church or the body of Christ. So yun ay gawa ng banal na spirito. So when we talk about the spirit baptism, we need to be conscious of these two meanings, at kailangan, o pag nakikinig tayo, kailangan, o may kausap tayo, kailangan natin identify ano yung sinasabi na ito ba may kinalaman sa dalawang particular events, o may kinalaman ba ito sa pagpapasok ng banal na spirito sa mga tao na liligtas sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, at kung ang kausap natin ay nagsasabi ng baptism of the Holy Spirit pero pinapatungkulan niya ibang mga bagay, mga supernatural experiences, miraculous, magkakaroon agad tayo ng red flag. Oy, teka muna, mukhang ito ay pahiwalay o palayo sa sinasabi partikular ng salita ko ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So muli ay malinaw ho ito. There's just one body, and Jews and Gentiles were brought into that body through the Holy Spirit. We're baptized by one Spirit. Now, anong mga implications nito? Napag-aralan natin two or three Wednesdays ago. The unity of all true believers in Christ. Nandun yung pagkakaisa ng lahat ng mga tunay na mananampalataya, naman na ethnicity, saan man tayo nakatira. Kung tayo tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo, we are part of the body of Christ, that is the church, the universal church. There should be a careful distinction between baptism and filling by the Holy Spirit in the experience of the believers. Again, baptism of the Holy Spirit, yan ay objective sa lahat ng Kristiyano. Walang tunay na Kristiyano na hindi baptized by the Holy Spirit. Now, pagdating sa feeling of the Holy Spirit, ito ay subjective. Yes, nakatahan ng banal na Espiritu, as we will see. Well, hindi ngayon, pero sa mga susunod natin pag-aaral, nakatahan ng banal na Espiritu, naka-indwell ng banal na Espiritu sa lahat ng mga Kristiyano. Pero yung pagkapuspos o pagkapuno ng banal na Espiritu ay magkakaiba sa bawat mananampalataya. Meron ng subjective na aspeto. Number 3, beware of current preoccupation with second blessing of the Holy Spirit. Again, sa mga charismatic, sa mga Pentecostal, hindi lamang doon, pero meron pang iba. And sometimes, even mga evangelical churches ay nahahaling sa bagay na ito. No? So, merong second blessing. That para bang, okay, naligtas ka na, and then hihintayin nila yung pagkakataon na ikaw ay babautismuhan ng banal na Espiritu. No, that is not the language of the Scripture. Number 4, take heed of the charismatic tendency to exalt the Spirit work apart from the work of Christ. And isa ito sa mga mahalaga. Maraming mga so-called quote-unquote Christian churches, particularly mga charismatic churches, na claim sila ng banal na spirito, ng kilos, ng kapangyarihan, ng presensya ng banal na spirito. But if you study yung kanilang theological foundation, particularly about salvation, ay malabo ang patungkol sa Ebanghelyo. So kung ito ay hiwalay sa Ebanghelyo, that means hiwalay ito kay Kristo. At kung ito ay hiwalay kay Kristo, that means wala doon ang banal na spirito, anuman ang claim, anumang let's say, anumang spectacular events ang kanilang kine-claim, o maaaring parang let's say nakikita, we can rightly say na, well, ito'y hiwalay. Hindi po pwedeng ito'y galing sa banal na spirito, sapagkat ang banal na spirito ay laging kikilos. As we have pointed out, the Spirit's work is always oriented in the person and work of Christ. As Christ said, pag dumating ang banal na spirito, the Holy Spirit will testify of Him. Yun ang gawain ng banal na spirito. I-exalt niya si Kristo. Ituturo niya ang mga tao kay Kristo. So, kung saan mas naluluwalhati si Kristo, sa corporate church o sa individual Christian, sa buhay ng individual na Kristiyano, dun mas nakikita ang presensya ng banal na Espiritu. And we had studied this last time, the seal of the Holy Spirit, yung selyo ng banal na Espiritu. As Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology defines, seal in biblical times as today is used to guarantee security or indicate ownership. So meron itong dalawang madalas pinapangtungkulan o pinagagamitan. Ginagaranti yung security
dahil siniselyuhan, and then ini-indicate yung pagmamay-ari. Yun yung dalawang pangunahing gamit. Ancient seals were often made of wax embedded with the personalized imprint of their guarantor. The significance of the act of sealing is dependent on the importance of the one doing the sealing. Again, hindi pantay-pantay ang mga seal noon, yung dinidiin doon sa wax na tinunaw. Kapag ang seal doon nakita mo ay yung emblem ng singsing ng hari, well, again, bigatin yun, kakaiba yun. Ganun din pagdating sa atin, ang seal ay walang iba kung hindi ang banal na espiritu, at nagsugo nito sa atin ay walang iba kundi ang Ama at ang ating Panginoong Hesukristo. So napakatindi, napakabigat, and how I in a way I can kahit napakakaunti ay medyo na ano ko yung panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano na bigyan tayo ng a greater spiritual understanding, a deeper, a clearer view, yung tindi, yung grabe, yung laki, yung hiwaga na ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. And here is another wonderful truth. We are sealed with the Holy Spirit. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon na lalo pang magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa and appreciate, not just mental understanding, but lalo pang appreciation nito na magkaroon nito ng epekto sa ating mga pamumuhay. And key passage about the seal of the Holy Spirit, Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Now, two things ang didiinan natin ulit dito is yung relation dun sa believed and sealed, and then yung sealed is yung Holy Spirit na nag-seal sa atin is the earnest. So, tingnan natin muli. There is a universal coverage of all believers in the sealing of the Holy Spirit. Again, this is an objective blessing of our salvation. Every true believer are sealed by the Holy Spirit. Walang totoong mananampalataya sa bagong tipan na hindi selyado ng banal na spirito. Walang mas selyado, walang less ang selyo. Ito ay pantay-pantay na biyaya sa lahat ng tunay na Kristiyano. Ang pinakamatindi, pinakamalakas at pinakamatagal na Kristiyano, ang pinakabago, pinakamahina or pinakamabagal sa paglagong totoong Kristiyano, yun ang usapan, ay pare-parehong sealed with that Holy Spirit. At hindi ito isang bagay na mangyayari sometime after manampalataya. Hindi ka maghihintay ng ilang buwan. No. Ang sabi diyan, after that ye believed, ye were sealed. Again, hindi ito after you believed and after 2 months you were sealed. No. Ang language dito ni Apostol Pablo, as one theologian puts it, ay the one cannot exist without the other, but there is an order of events. Hindi pwedeng believe pero walang seal. Hindi pwedeng may seal pero walang believe. Pero merong order, mauuna yung pananampalataya and then yung selyo ng banal na spirito, pero hindi pwedeng itong magkahiwalay. Sabi ni Donald MacLeod, he is not given the Holy Spirit because certain Christians are superior to others. He is given by unconditional promise to believers merely as believers. So muli, hindi ito biyaya ng Diyos sa upper tier ng mga Kristiyano. No, ito ay pangako ng Diyos sa bawat tunay na sumasampalataya kay Kristo. In the very language of Paul, it can be seen that he assumes all believers are sealed by the Holy Spirit and not as a future blessing to be obtained sometime after salvation, kagaya na sinabi natin kanina. Now, hindi lang yung relation between believing and sealing, kung hindi yung word na earnest. Ang sabi ng Bible, itong seal na, which is the Holy Spirit, is the earnest of our inheritance. And that word earnest, Greek is a Greek word arvon,
Arabon, which means a pledge, that is a part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. So ito'y bahagi na nagsisigurado doon sa kabuuan. And if you remember, pinag-aralan natin last time sa aspeto ng ating salvation, there is the already and not yet aspect. Merong aspeto ang kaligtasan na yes, we're already saved, completely saved, pero yung kabuuan ng experience natin ng salvation ay meron pa tayong mga hinihintay. Now, gaano katiyak na yung ating mga hinihintay ay darating? Well, ito ay sigurado, hindi pwedeng mawala kasi naroon nga ang selyo ng banal na Espiritu. Point, all believers upon believing the gospel have been sealed by God as mark of God's own possession, and that seal is the Holy Spirit Himself, who is the guarantee of all salvation blessings. Siguradong ang naligtas, totoong ligtas ay darating sa resurrection. Mai-experience niya yun. At darating siya sa glorification. Mai-experience niya yun. Tiyak yun, walang mawawala sapagkat siya ay selyado ng banal na Espiritu. Biblical position, therefore, is this: the sealing of the Holy Spirit is that objective blessing of salvation that focuses on the Holy Spirit as the initial blessing and the guarantee of what is yet to come. And again, nawa, pagbulayan natin. Again, walang sasapat na ilustrasyon, but let me just try. For example, meron kang nakasalumuhang tao and nagkaroon kayo ng mabuting relationship. At sa tindi ng inyong kabutihan ng inyong relationship, ay nagsabi siya sa iyo na may bibigay ako sa iyo, may ibibigay ako sa iyo. Ano yung binigay niya? Binigyan kanya ng $10 million. Wow, $10 million. Ano? Pag kinonvert natin ngayon, almost 560 million pesos. More or less, kalahating bilyong piso. Okay, nalulula ka na doon. Hopefully, nalulula tayo doon. Pero sabihin niya, pauna lang yan. Pauna lang yan. Merong kasunod na tiyak na darating. And again, what is $10 million compared to the Holy Spirit? The third person of the triune God is given to us, nakatahan sa atin, and He's the earnest of our inheritance. He's the guarantee. Wait, there is more. There is more. I hope ito'y maka-excite sa atin. At kung hindi, magmakaawa tayo sa Diyos. There's something wrong. Kung tayo nagpapakilalang Christian, this doesn't excite us, at hingin natin sa Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon, buksan yung ating mga mata, palambutin yung ating mga puso sa mga katotohanan. What a wonderful, wonderful truth na ang banal na Espiritu ay bahagi lamang. As great, as big as He is, bahagi siya at katiyakan siya nung mga parating pa. Woo! Again, at nawa ito ay magtulak sa atin para maawat tayo sa masyadong pagkalango sa mga bagay sa mundong ito, and hopefully magdulot ito sa atin para medyo mas maging maluwag ang ating kapit sa mga makamundong bagay, sapagkat marami at merong pangako ang Diyos ng mga dakilang mga bagay na parating. Well, napakasarap pagbulayan ito, masarap pagtuunan ng kaisipan, but we must go on. This gives the believer definite security and increasing in assurance. Nakatahan sa atin ng banal na Espiritu, that means definite yung security ng ating salvation. And then, meron tayong increasing assurance dahil nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. And as we will study further sa atin ng lesson, ang banal na Espiritu nakatahan sa atin. He is not quiet. He is not inactive. Hindi siya tulog. Siya ay gumagawa. At ang bunga ng banal na Espiritu ay malakikita sa buhay ng isang tunay na Kristiyano, at yun ay magdudulot ng pag-increase ng assurance ng kaligtasan. Now,
let me just borrow a few points, actually 4 points from John MacArthur when it comes to the seal of the Holy Spirit. The seal of God's Spirit in the believer signifies four primary things, ayon kay John MacArthur: security, authenticity, ownership, and authority. Anong ibig sabihin niya? Pagdating sa security, the Holy Spirit secures each believer, marking him with his own inviolable or unbreakable seal. Minamarkahan. Kagaya na nakita natin kanina, it's yung seal ay nagpapakita ng guarantee and ownership. So ito ay security because tayo minamarkahan na tayo pagmamay-ari ng Panginoon. And hindi lamang yon, authenticity. Number 2, authenticity. When God gives us His Holy Spirit, it is as if He stamps us with the seal that reads, "This person belongs to me and is an authentic citizen of my divine kingdom and member of my divine family." May palatandaan na tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos. Yun ay ang banal na espiritu. Authentic ang Kristiyano. As Paul said sa Romans chapter 8, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Anumang religion, anumang doktrina ang alam, anumang outward morality ang pinapakita, if he doesn't have the Spirit of Christ, he's none of his. Again, ito yung nagpapakita primarily ng authenticity. Number 3, ownership, pagmamayari. When the Spirit seals believers, He marks them as God's divine possessions. Tinubos tayo, binili tayo, who from the moment on entirely and eternally belong to Him. Kabuuan, nagpagmamayari tayo. For ye are bought with a price. Ano? We are bought with a price. Tayo pagmamayari ng Diyos, not just not for the years or time alone, but for eternity, as the song that we sing. Eternally belong to Him. The Spirit seal declares the transaction of salvation as divinely official and final. Wow, what a point. At ito sa mga gustong-gusto ko na binalikan ko itong lesson natin na ito. Yung transaction, yung pagbabayad, yung kaligtasan, it's a done deal, it's official, it's final. Hindi ito isang bagay na patuloy pang binabayaran, na hindi ito isang deal na patuloy pa rin sinusubukang i-close. No, it's a done deal. It's final. It's official. And then number 4, authority. Authority. When Christians are sealed with the Holy Spirit, they are delegated to proclaim, teach, minister, and defend God's word and His gospel with the Lord's own authority. Again, nung tayo niligtas ng Panginoon, hindi niya tayo kinuha agad, tayo nandito pa rin, at tayo ay binigyan niya ng authority. As Christ said, all power is given unto me in heaven and in earth. So binigyan sa kanya lahat ng kapangyarihan, and then inutusan niya tayo, go ye therefore and make disciples. And we are under authority. We are given authority ng ating Panginoong Kristo, and we must take heart and take courage and be bold na gawin po ang bagay na yon. Sabi ni Barry York, every time in our Christian journey we experience acts of sanctification, we are communing with the Spirit in His sealing. Again, tuwing sa ating buhay Kristiyano nakakaranas tayo ng sa biyaya ng Diyos, lumalago, nag-i-improve tayo. Nakikita natin yung fruit, yung gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay in different aspects, in love, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith or faithfulness, and so on. And maging sa ating mga practical good works ay nakikita natin yun. So every time we experience acts of sanctification, we are communing with the Spirit in His sealing. Ito'y gawa ng banal na Espiritu na nagseselyo sa atin. Yung banal na Espiritu na nagseselyo sa atin ay gumagawa sa atin, and we are communing, we are part of that. Yes, nagsusumikap tayo, nagpupumilit tayo, we exert effort in our sanctification, pero again, as Paul said, for it is God who worketh in us both to will and to do of His good pleasure. We are tasting of the heavenly glory that yet awaits us. He is readying us for heaven as He makes us more like Christ. Because ultimately in heaven, we will be perfected. We will be glorified. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Pero habang nandito pa tayo, nandun tayo sa proseso, we are being made into His likeness.
as Romans chapter 8 said, we are predestinated to be conformed to the image of His Son. Habang nandito tayo, gumagawa ang banal na Espiritu. So, again, patungo tayo doon sa direction na yun. So, every time in our Christian journey, we experience acts of sanctification. We are communing with the Spirit in His sealing. What a wonderful truth. Now, dako naman ho tayo dito sa lesson natin. Sisimulan natin ngayon yung indwelling of the Spirit. And as I've said, particularly, meron dalawang binibigyan diin sa New Testament when it comes to the indwelling of the Holy Spirit. Indwelling of the Holy Spirit, madalas ito na pag-uusapan with regards to the individual Christians. Yes, 1 Corinthians chapter 6, our body is the temple of the Holy Spirit. Pag-aaralan natin yun. Pero mas ipofocus natin ay yung unang dinil ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 that we are collectively as the church are the temple of the Holy Ghost. So tingnan natin, issue, how real and intimate is the Holy Spirit's operation in the believer's life? Gaano po 'to katotoo? Gaano to ka-intimate? Gaano to ka-close? Gaano to kalapit? Minsan may mga pananaw na again, na pag binilikan natin yung mga kaisip na, ayoko dyan pumasok sa simbahan na yan, baka masunog ako. Para bang, nandun lang, locally, sa lugar na yun, ang kilos ng Panginoon. Napakalayo. No, sa biblical na kausapan, ang banal na Espiritu ay nakatahan. That's how close it is. He's always with the believers. He's always working. Current stress, ito yung madalas na kasalukuyan na madalas dinilinan. The dominant note today is power in terms of wonders and miracles. Ayan. Paano mo makikita? Paano malalaman na may Holy Spirit? Dapat nanginginig, bumubula ang bibig, kung anong tunog ang lumalabas, at may mga himalang nangyayari. At yun yung simbolo daw na present, nandoon, may kapangyarihan ang banal na Espiritu sa buhay ng mga nagpapakilalang mananampalataya. Well, anong punto? No word captures more fully the intimacy of the relationship or operation of the Holy Spirit sa mga mananampalataya than the word indwelling. Indwelling. Could you just imagine isang kilalang tao, talagang pinakakahangaan ng mga tao, at talagang nagkukumahog silang malapitan ito, masudyapan lamang sila, tapos biglang may magsasabi, nakatira yan sa amin. Nakatira yan sa amin. Okay, again, napaka tindi ng intimacy. He dwells in the believers. Nakatahan ang banal na Espiritu sa atin ng mga mananampalataya. Now, tingnan natin i-consider lang natin mabilis yung Old Testament use ng word na dwell or dwelling. Ang general use nito literally means, pag sinabing indwelling or dwell, ay pagdating sa, may naman sa bahay, doon kayo nakatahan, doon kayo tumatahan, doon kayo nakatira, or building. By extension, minsan pumapatungkol ito sa family, clan, tribal unit, or house of for example, house of Judah, dwelling of Judah. Yan. So, minsan ginagamit yung word na yung patungkol doon. But, ang sentro natin na ito, yung religious use. Particularly when it comes to the temple. It is here that God is pleased to localize His presence. And as we have studied previously, ang templo doon sa Jerusalem ay pinili ng Diyos na kung saan doon magdudwell yung kanyang kaluwalhatian. Doon bababa yung Shekinah glory, the glorious cloud of God's presence. Doon lamang sa lugar na yun. So again, nandun yung localized presence ng Diyos. Now, point, it is this theme of God's indwelling in the temple that the New Testament applies to the Holy Spirit. Again, what a wonderful truth. Ang presensya ng Diyos ay nahandun lang sa templo. At talagang napakatindi if we will read the book of Psalms, I was glad when they said unto me, let us go to the temple of God. Why? Because the presence of God is there. And what a wonderful blessing sa atin bilang mga mananampalataya na nakatahan sa atin. Ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Note, dominant emphasis is given today. Now, the Holy Spirit dwells in the church. Ito yung sinasabi ko kanina. Dominant emphasis is given today to the individual, which reflects individualistic orientation. Yes, madalas nandun yung dominant emphasis. Hindi natin deny na merong indwelling ang banal na Espiritu sa bawat individual na mananampalataya. Pero madalas pag pinakinggan natin ang maraming mga pagtuturo o pangangaral, halos
ito lamang ang pinopoint out to the neglect of isa pang katotohanan, that is the presence or the indwelling of the Holy Spirit in the church, the gathered believers. The New Testament gives prior significance to the church as the inhabitation or dwelling place of the Holy Spirit. Number one, tignan natin, the Spirit's indwelling marks out the church's temple identity. Again, yung pagtahan ng banal na Espiritu sa iglesia. At pag sinabi ng iglesia, hindi yung church building. Ano, kagaya dito sa JCBC, meron tayong church building. This is not the house of God. This is the house of worship, pwede natin sabihin ganun, but this is not the house of God. Ang church talaga ay ang mga tao, ang mga mananampalatayang nagtitipon. That is the church. And so, the Spirit's indwelling marks out the church's temple identity. Again, pagdating sa templo, nahandun ang presensya ng Diyos. At pagdating sa church, sa natitipon, kaya hindi pwedeng baliwalain at hindi pwedeng hindi tama na may maliit na pananaw sa pagtitipon ng mga mananampalataya. No. na may special na indwelling presence ang banal na Espiritu sa mga natitipon na mananampalataya na wala sa ibang mga pagtitipon. Again, this is particularly to the church. 1 Corinthians 3:16 ang sabi, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwell in you? If any man defile the temple of God, in him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Now, naalala ko nung ako'y batang Kristiyano, I made a blunder many times na ginagamit itong text na ito, particular na pinapatungkol sa mga individual na mga mananampalataya. Sabi said, yes, totoo yun, pero sa 1 Corinthians chapter 6. Sa 1 Corinthians chapter 3, ang context nito ay hindi individual na mga mananampalataya. Ang context nito ay ang buong iglesia. Context, Paul is addressing the problem of the church. Ano yung problem? Church division. Pagdating sa 1 Corinthians chapter 1, 2, 3, 4, merong iisang problemang dinidil si Pablo. Ano yun? Merong division sa loob ng church. Sa chapter 3, verse 4, ang sabi, for while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? So again, nandun yung kanilang pagkakahati-hati at nakatingin sila sa tao at hindi sa Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5, who then is Paul? Who then is Apollos? But ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. So ang mga tao ay nagfo-focus sila sa mga tao like Paul, Peter, Apollos. Nagfo-focus sila doon. Pero narito si Apostol Pablo, binabaling niya yung paningin ng mga tao sa Panginoon. Ang sabi niya, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? We are ministers. They are servants. They are servants. And the growth of the church is attributed to God. It is God who gave the increase. Hindi yung nagtanim, hindi yung nagdilig. Ang Diyos. So kung si Pablo man ang nagtanim ng aral ng ebanghelyo sa iyo, or sa Apollos man ang ginamit ng Diyos para diligan ka upang lumago ka sa pananampalataya, well, hindi ka dapat tumutok sa kanila. Tayo dapat ay tumingin sa Panginoon because it is God who gives the increase. So again, napakaganda itong tinuturo ni Apostol Pablo sa kanila para gamot sa division, and that is to look to God. Chapter 3 verse 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. So, manotice natin dito, merong we are laborers. Sino itong we? Well, yung ministers. Sino yun? Well, sila Pablo, sila Apollos, yung mga pastors and apostles sa church, yung mga ministers. At ang sabi, we are laborers together with God. Kami ay tumatrabaho kasama ng Diyos. Actually, kami ay ministers, lingkod. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, the ownership. Ang ownership ay ang Diyos. Hindi kayo pagmamayari ni Pablo, hindi kayo pagmamayari ni Apollo. So, wag nyo isubscribe ang inyong sarili sa kanila. Kayo ay pagmamayari ng Diyos. And pagdating sa verse, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon.
Again, biyaya lang ng Diyos. Kaya nakapag-minister. In this sense, ay nire-rebuke ni Apostol Pablo yung mga nagsabi, ayaw mo Paul, ayaw mo Paul. Why? It's just because of God's grace. Biyaya lamang ng Panginoon. Now, anong ginawa ko? As according to God, to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, ito yung pagiging wise, I have laid the foundation, and that is the Lord Jesus Christ, the gospel, and another builded thereupon. May nagtatayo dito. So again, hindi kay Pablo nakatayo, hindi kay Silas nakatayo, hindi kay Apollos, nandun sa pundasyon, sa gospel. Now, nagbigay ng paalala si Pablo, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Kailangan mag-ingat ang lahat ng mga ministers, lahat ng mga laborers na magtatayo sa ibabaw ng bato, and that is our Lord Jesus Christ. A warning to those who are in the ministry. Let us be careful. Let us be mindful kung ano sinasabi ng Diyos, ano yung mga utos ng Diyos na dapat na gawin. Now, the Spirit's indwelling marks out the church's temple identity, as we have said kanina. 1 Corinthians 3, verse number 16, know ye not that ye are the temple of God. Again, it is an Old Testament language. The temple of God, the presence of God is there. So again, as a church, wag nating maliitin. Hindi ito isang club lamang na nagpa-member ka. Hindi ito isang basta samahang tao na pwede at dapat mo lang ba. No. At lalo na yung pagtitipon natin tuwing Lord's Day, when we come together, yung merong kakaibang presensya ng Panginoon na wala sa ibang mga pagtitipon. Yes, you may attend a conference, and that's wonderful and good and maybe beneficial. Pero conferences, even Christian conferences, are not churches. It's not a church. Merong mga particular na church. At ang sabi ng Apostol Pablo, if any man defile the temple of God, at sinisira mo ang templo ng Diyos, at ang tinutukoy dyan na hindi yung physical na katawan, which is madalas kong ginagamit noon dati, no, hindi yan ang tinutukoy, which is the gathered church. Kung merong sumisira nito, at dito particularly binibigyan punto ni Apostol Pablo ay yung mga nagpo-promote ng division, he shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. So again, nakakatakot kung mayroong mga taong nasa ministry nang layunin gumawa ng kanilang sariling kaharian at mag-ipon ng kanilang mga sariling tagasunod, na ang gusto nila ay mataas ang kanilang sariling pangalan. That is very, very dangerous. They are not working for God, but they are working against God, and they cannot and never will win. Hindi sila mananalo. Sisirain sila ng Panginoon. So muli ho, ito ay napaka gandang paalala sa how precious is the church to God. Sino man magtatangka na sumira dito, sisirain sila. It is personal. It is God's church. At dapat tayo bilang mga mananampalataya ay committed tayo na ingatan ang katotohanan, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan sa loob ng iglesia. Well, ayaw natin magdwell masyado dyan. Number 2, the Spirit's indwelling necessitates a church with proper order. Again, nandun yung banal na spirito. At kung nandun ang banal na spirito, merong order. God is not a God of confusion, but the God of order. Ephesians 2 verse 19, ang sabi, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens which with the saints and of the household of God. Bahagi ng pamilya ng Panginoon, sambahayan ng Panginoon. Verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Anong punto? The church is built on the foundation of apostles and prophets, structured on the centrality of Christ. Nakatungtong ang iglesia sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, and that is the scripture. Nahandoon ang scripture, nandoon ang mga salita ng mga apostol at mga propeta, mga salita na kanilang sinulat, mga salita ng Diyos na kanilang sinulat, at yun, nakatungtong sa mga katotohanan na yun ang iglesia, ang church. At ang pinakapundasyon at nasa puso nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So this is the last point. Church order that is man-centered in orientation is contrary to the design of God and is far from the blessings of God. So let us be careful.
As we have seen sa 1 Corinthians chapter 3, sila'y sumesentro sa mga tao, sumesentro sa mga tao. Ito'y hindi ayon sa disenyo at kalooban ng Panginoon. Ang sentro ay walang iba kundi si Kristo. Therefore, any church that is man-centered in this orientation, nakatungtong, for example, sa pastor, ang sentro ay ang pastor, ang bida ay ang pastor, ang pogi ay ang pastor. Laging ang pastor, ang pastor, ang pastor, ang pastor, ang pastor. It is far from the design of God. It is far from the anumang seemingly productivity ang nakikita. It is far from the blessings of God. Dahil ito'y kontra sa disenyo ng Panginoon. Dito tayo matatapos, and I hope ay pagbulay-bulayan natin ng mga, hindi lang ito basta impormasyon, but masarap at napakagandang pagbulay-bulayan, lalo na ang katotohanan, we are sealed with the Holy Spirit. Tingnan ko lang po kung meron tanong sa ating comment section. Wala pong tanong sa ating comment section. And tingnan ko muna sa atin hong sa text message, sa PM, sa Messenger, wala naman. Sa text message, text mo si Brother Boy, pwede ba tunay na mga born again at may Holy Spirit ay mali ang aral about the Holy Spirit at may holy laughing or crying at speaking in tongues? Again, ang totoong Kristiyano ay pwedeng matangay, Ephesians chapter 4. Totoong Kristiyano, pero in their immaturity, they are carried to and fro with every wind of doctrine. So possible na mangyari yun sa isang tunay na Kristiyano. But again, ayoko hong alisin natin sa ating kaisipan to have a holistic view ng Christian life. Ang buhay Kristiyano is on a journey na nahado ng gawa ng Banal na Espiritu, na lumalago ang Kristiyano. At isa sa aspeto, isa lamang sa aspeto na kung saan dapat pang patuloy na lumalago ang Kristiyano ay pagdating sa kaalaman. At hopefully sa so muli, pagdating sa sanctification, it is subjective. May effort ng Kristiyano, at pagdating sa effort ay nagkakaiba-iba. So therefore, ang paglago ng Kristiyano ay may pagkakaiba-iba, may varying degrees. So yes, merong iba na mabilis nilang na put away yung mga bagay na yun. Meron din mga ibang mga Kristiyano na totoong Kristiyano, pero mabagal sila pagdating sa bagay ho na yun. Now, ang kailangang maging maingat tayong suriin ay kung saan ba nag-uugat ito. Yes, ito as we have said kanina, maraming nagtuturo, for example, ng Pentecostalism or ng Charismaticism, which is nakafocus dito sa mga nabanggit na holy laughing, holy crying, so on and so forth. Madalas sila ay palyado pagdating sa ebanghelyo. Okay? Hindi lagi, pero madalas, karamihan ay palyado pagdating sa ebanghelyo. At dun pa lamang makikita natin na anuman yung activity na meron sila ay wala talaga ang banal na Espiritu. So, kailangan nating i-discern yung bagay na yun. So, tingnan muna talaga, nandun ba ang gospel, and we can work from that. Number next, among Old Testament believers, wala pang seal of the Holy Spirit? Yes, sapagkat ang seal of the Holy Spirit is part ng pangako, as we have read from Joel chapter 2, na fulfill sa Acts chapter 2 and then sa Acts chapter 10, na kung saan ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Nevertheless, ang salvation ay same. It's by grace through faith in the gospel. Now, pagdating sa gospel, ito ay yung revelation ng gospel ng Panginoon. Iba ang reveal kay Abraham, iba yung sa revelation sa atin ay mas full na, mas buo na, but still by faith in the gospel. At yung kanilang kaligtasan is by grace, biyaya ng Diyos, and therefore, kung biyaya gawa ng Panginoon, it is still secured. Pero in a sense, meron tayong mas matinding blessing kaysa sa kanila. It doesn't mean na wala pa ang activity ng Holy Spirit noon. Meron. Dahil hindi sila pwedeng manampalataya kung hindi kikilos ang Banal na Espiritu. Nevertheless, meron tayong mas matinding blessing. Yung pangako na pouring out ng Holy Spirit ay nandito sa atin. At napakadaking biyaya po noon. Okay. So, nawa
ay patuloy tayo pang lumago sa mga bagay ho na ito at patuloy tayong ah, lumalim not just in our knowledge but also in our appreciation and experience. Practically magkaroon ng epekto sa ating mga buhay ang mga katotohanan na ito ng Panginoon. Tayo po ay magtapos sa atin hong pananalangin ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na mahabang pasensya sa amin at salamat sa iyong mga katotohanan. At tawa, Panginoon, ito, O Diyos, ay patuloy mong gamitin sa ikababanal namin, patuloy mong gamitin ito, Panginoon, upang kami patuloy na hubugin pa sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. And Lord, please, as Apostle Paul prayed for believers na magkaroon pa ng mas malalim na appreciation, pagkaunawa, spiritual na pagkaunawa, spiritual, Panginoon, na understanding sa mga bagay na ito. Please do it upon us. Kailangan namin, O Diyos, ang lakas ng hatak ng sanlibutan, ang tindi ng tukso ng kaaway, nandun pa rin ang pita ng laman, ang nakatahang kasalanan. But Lord, we desperately need ang yung mga katotohanan, not just the information, but Lord, yung pagkaunawa talaga nito, yung ka-experience nito, Panginoon, sa aming mga buhay. Kailangan na kailangan namin, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkakasala, patawad po sa aming mga kayabangan, at Lord, tulungan mo kami na lalong maging mapagbantay laban sa mga kasinungalingan. Ingatan mo po ang iyong iglesia. Salamat, O Diyos, na meron kaming katotohanan na pwedeng tungtungan na hindi namin dapat talaga pabayaan o maliitin ang pananaw sa iglesia, lalo na sa aming mga pagtitipon, sapagkat naroon ka, kasama na namin, nandun ang iyong presensya. Lahat ng ito, O Diyos, ay nawa patuloy mong gamitin sa kababanal namin. Ingatan mo po at kahabagan ng mga kapatiran, alam mo pong bawat iba't ibang mga pangangailangan. At O Lord, anumang mga problema ay patuloy mong gamitin upang lalo kaming malapit sa iyo. Salamat po at lahat ng ito aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Looking forward po sa darating na Lord's Day. God bless po. At nawa, magkita-kita tayo. Magandang gabi.